Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sino ang kumidnap sa anak ko? Nabitawan ni Laura ang hawak niyang sandok nang marinig ang sinabi ni Adam. Kitang-kita niya ang pag-igting ng panga ni Adam. Pupunta ako. Anito na madilim ang mukha nito. Binundol naman ng kaba ang dibdib niya. Ano nangyari? Kinakabahang tanong niya rito. Hindi nagsalita si Adam. Bagkus ay kinabig siya nito at niyakap na mahigpit. Ramdam niya ang tensyon sa katawan nito. Ano bang nangyayari, Adam? Lalo siyang kinakabahan sa ginagawa nitong pananahimik. Bakit ba ayaw nitong magsalita? Si Lexa. Nagtatagis ang bagang na wika nito. May kumuha sa kanya. Hindi sila nag-aksaya ng sandali. Agad na nagtungo sila sa mansyon ng mga Lagdameo. Nakidnap ang anak niya. Nakitang walang malay si Loida sa labas ng mansyon ng mga Lagdameo. Nasa garden ang lolo at kumakain ng merienda. Napadpad si Lexa at si Loida malapit sa gate nang may gumulong bola na pinaglalaruan nito roon. May isang van na dumating at pinaputukan ang mga security. Saka sapilitang pumasok at kinuha si Lexa. Galit na galit si Adam. Halos gulpihin nito ang head ng security ng village. Nagpuntahan sa mansyon ang mga kapatid niya, pati na ang daddy niya at ang teta Melody niya. Nagpunta rin si Jessa, kasamang asawa nitong si Cyrus. Iyak siya ng iyak at hindi makausap na maayos. Lahat ay nasa sala ng mga Lagdameo habang hinihintay ang tawag ng mga kidnappers. Kumain ka na muna, Laura. Alok naman ni Ginevra sa kanya na nasa tabi niya. Sa kabila naman ay si Jessa na panay din ang pag-iyak habang hinihimas ang likod niya. Umiling-iling naman siya rito. Wala siyang ganang kumain. Kahit pa hindi na rin siya nakakain kanina nang malaman niya ang balita na nakidnap si Lexa. Hindi niya maramdaman ang gutom. Takot na takot siya at sobrang nag-aalala sa kalagayan ng anak. Si Axel naman ay nasa kwarto at kasama ang teta Melody niya at pinapatulog ito. Iniiwasang ipaalam kay Axel ang nangyari para hindi mag-alala ang bata sa kakambal nito. Natatakot sila na baka makasama dito ang balita. Hindi niya rin magawang puntahan ang anak dahil hindi niya maipapangako na hindi mapipigil ang paghagulhol sa harapan nito. Kahit kaunti lang. Pangungulit naman ito, pero hindi niya talaga kaya. Paano siyang gaganahang kumain habang iniisip niya kung buhay pa ba ang anak niya? Paano kung takot na ito at gutom na rin? Ilang oras na ang nakakalipas simula na mawala ito. Maraming senaryo ang pumapasok sa isipan niya at unti-unting pumapatay sa kanya. Nadudurog naman ang puso ni Adam. Hindi lang dahil sa pagkawala ni Lexa, kundi pati na rin sa nakikitang paghihirap ni Laura. Gusto niyang durugin ng pino kung sino man ang kumuha sa anak niya. Inalerto na niya ang kapulisan, maging ang mga tauhan ni Percy sa underworld ay pinagalaw na nila. Kailangan niyang makita ang anak. Hindi niya hahayaang tumagal na wala ito. Wala pa silang suspect kung sino man ang may pakana nito. Pero sa oras na malaman niya kung sino ang may kagagawa nito, sisiguraduhin niyang pagbabayaran nito ang ginawa nito. Wala pang tumatawag para sa ransom. Nakahanda na ang pulisya. Kanina pa para sa tawag ng mga kidnappers. Wala ka bang alam kung sino ang maaaring may kagagawa nito? Tanong naman ni Percy sa kanya. Umiling-iling naman siya.
Wala siyang kilalang gagawa nito kahit pa kasapi siya sa isang organisasyon ni Percy. Halos 8 taon na siya roon, ngunit hindi naman siya direktang nakakabangga ng mga nakakalaban nila. Babaeng nasaktan. Napatingin naman siya rito. Nagkibit balikat naman ito. Alam naman natin kung gaano kabaliw ang mga babae. Baka naman minasaktan ka at ngayon ginagantihan ka. Umiling-iling naman siya sa sinabi nito. Wala naman siyang ibang nakarelasyon simula nang itago niya si Laura. Hindi niya nga magawang tumingin sa iba dahil ang buong atensyon at pagmamahal niya ay inilaan niya kay Laura. Kaya napaka-imposible ng sinasabi ni Percy. Alam mong kahit kailan hindi ko nagawang tumingin sa iba. Aniya dito at sinulya pa niya si Laura na umiiyak sa sofa habang nakapaligid dito ang mga kapatid nito. Maging si Alonso na ngayon ay akbay-akbay ang asawa nitong si Shimmer, ay halata ang simpatya nito kay Laura. Sa bagay, wika naman ni Percy. Doon naman tumunog ang cellphone niya. Nangunot ang noo niya na makita niya si Jade. Kinansel niya ang tawag. Sigurado kasi na makikiusap lang ito sa kanya na bumalik sa trabaho nito. Nang magkausap sila ni Laura, ay agad niyang pinuntahan si Jade para sabihin na tinatanggal niya ito. Binigyan niya ito ng malaking halaga para makatulong sa pagtatago nitong ginagawa. Tinanggap niya kasi ito bilang nurse ni Axel dahil kailangan daw nito ng mapagtataguan dahil hinaharas daw ito ng ex-boyfriend nito. Nang gabi na makita nila ito sa parking lot ay ang time din na pinagtangkaan ito ng masama ng ex-boyfriend nito. Kahit papaano ay naawa siya sa dalaga at naisip niya rin na kailangan niya ng nurse para kay Axel. Nagkataon din na ka-close nito ang anak niya, kaya madali na para sa kanya na magdesisyon na kunin ito. Ang kaso lagi itong nakakairingan ni Laura. Noong una ay natuwa siya na mapagselosan ito ni Laura. Pero habang tumatagal ay nagiging problema na nila ni Laura si Jade, kaya nagdesisyon siya na paalisin na lamang ang dalaga. Malaking halaga ang ibinigay niya dito para na rin wala itong masabi. Ngunit ilang araw pagkatapos niya itong paalisin, ay nagumpisa na itong mangulit at nakikiusap na bumalik. Muling tumunog ang cellphone niya at si Jade na naman ang tumatawag. Inos na nag-excuse naman siya kay Percy at lumayo ng kaunti dito. Sinagot niya ang tawag ni Jade. Handa sana niya itong pagsalitaan ng marinig niya ang sinabi nito na nakapagpatindig ng mga balahibo niya. Kung gusto mo pang makita ang anak mo, makikinig ka sa sasabihin ko. Anito sa malamig na boses. Napahigpit naman ang hawak niya sa cellphone niya. Huwag ka magpapahalata sa mga kasama mo dyan. Dagdag pa nito. Hindi siya sumagot sa sinabi nito. Bahagya niyang nilingon sa Percy na nagtatakang nakatingin sa kanya. Lumakad siya papalabas ng terrace at hindi nagpahalata sa mga kasama. Anong kailangan mo? Malamig na tanong niya rito. Ikaw. Napatiimbagang naman si Adam sa narinig. Huwag kang magpapahalata sa mga kasama mo. May pagbabanta sa boses ni Jade sa kabilang linya. Pasimpleng sinulya pa niya si Laura na ngayon ay nakamasid na rin sa kanya. Kita niya ang pagkaalarma sa mga mata nito, kaya agad niya itong banayan ng hinitian para ipaalam ditong ayos lang ang lahat. Ayaw niyang masyado pa itong pag-alalahanin. Bahagya siyang tumalikod at imbagang na muling kinausap na sa kabilang linya. I'm gonna kill you. Malamig na tura niya rito. Sinagot naman ni Jade ng isang nakakalokong tawa ang sinabi niya. Lalong nagpuyos ang damdamin niya sa galit. Halos madurog na niya ang cellphone niya sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Where's my daughter? Mahinang tanong niya rito. Ngunit puno ng panganib ang tinig niya. Talk to your daddy, baby.
Narinig niya ang wika naman ni Jade sa kabilang linya. "Daddy, I want to go home." Malakas na tumahip ang kanyang dibdib, lalo na nang marinig ang hikbi ni Lexa. Parang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napapikit siya. Kailangan niyang magpakatatag at hindi siya dapat bumigay. Hindi iyon makakatulong sa anak niya. Muli niyang narinig ang boses ni Jade pagkalipas ng ilang segundo. "Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ibalik mo lang ang anak ko." Kung hihingi ito ng pera, bibigyan niya ito. Makuha lang ang anak niya. Pero isa lang ang sisiguraduhin niya. Oras na makuha at ligtas si Lexa. Pagbabayaran nito ang kalapastangan ng ginawa nito. "Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ikaw ang gusto ko. You didn't listen to me like you always do." Tumalim naman ang tinig nito. Tinanggal niya sa tainga ang cellphone at pinindot ang tracking application na ininstall ni Kylie, ang IT expert ni Percy. Nakaimbento ito ng software kung saan kayang i-track ang IP address ng taong tumatawag. Agad na napunta sa split screen ang cellphone niya at gumana ang GPS. 1 minuto ang kakailanganin niya para makumpleto ang pagtatrack niya rito. Muli niyang inilagay sa tainga ang cellphone. "What exactly do you want me to do?" Tanong niya sa kabilang linya rito. Pinagdadasal niya na kahit papaano ay mapatagal niya ang pag-uusap nilang dalawa. "Nothing much. I only want is you, Anthony." Natigilan siya sa itinawag nito sa kanya. Adam na ang pagkakakilala sa kanya ni Jade. "Who are you?" Hindi niya napigilang anas dito. Saglit namang natahimik si Jade sa kabilang linya. Pagkatapos ay naputol na ang tawag. "Shit!" Inis na mura niya. Ngunit napangiti na rin nang makita ang pulang dot na umiilaw na tumutukoy ng location ni Jade. Isinlid niya ang cellphone. Pagkatapos basahin ang location. Pagharap niya ay nakita niya si Percy na nakataas ang kilay sa kanya. "Do you need anything?" Tanong nito. Jade's POV. Binuksan niya ang silid na ipinagawa niya para kay Lexa sa loob na nabili niyang bahay sa Tagaytay. "Hi, Princess!" Masiglang bati niya kay Lexa na nakaupo sa ibabaw ng kama habang hawak ang binili niyang manyika dito. Nakasuot ito ng pink na bestida at estilyoto. Napakagandang bata nito. Maingat na ibinuka niya ang pintuan habang hawak sa isang kamay ang tray na naglalaman ng cookies at gatas na siya pa mismo ang nagtimpla niyon. Lumapit siya sa kama at ibinaba ang tray. Tinabihan niya si Lexa na agad ay pumiksi sa kanya. "Nag-bake ako ng cookies for you." Malambing na wika niya rito. Saka hinagod ang makintab na buhok nito. Para itong isang manyika, napakaamo na mukha nito at napakasarap titigan ng magkahalong asol at berde nitong mga mata. "Hindi ba paborito mo ang mga cookies?" Tanong niyang muli dito nang hindi ito umiimik sa kanya. Naiinis na siya pero pinipigilan niya. Gusto niyang gumaan ang loob nito sa kanya para mas mabilis nitong matanggap na siya na ang bagong mami nito. Dumampot siya ng isang cookies at isinawsaw sa gatas. Saka iniumang sa bibig ni Lexa. "Eto tikman mo." Alok naman niya rito. Umiling-iling naman si Lexa at yumuko ito. "Sige na, sigurado akong magugustuhan mo to. Tinamuhin ko ito ng chocolate chips. Di ba paborito mo yon?" Noong nasa penthouse pa sila, madalas na lutuan niya nito si Axel ng cookies. Gustong-gusto ng mga ito ang mga niluluto niya. "Sige na," wika naman niya rito. At muli itong umiling sa kanya. Mahigpit na niyakap nito ang manyeka nito. Dumiretso siya ng upo at ibinalik sa platito ang cookies. "Iiwan ko na lang yan dito ha.
Kainin mo kapag nagutom ka na, okay? Wala pa rin siya nakuhang sagot mula kay Lexa. Kumuyom ang mga kamao niya. Pilit niyang kalmahin ang sarili dahil walang mabuting maidudulot kung sasaktan niya ito. Tumayo na siya at tumalikod na. Malapit na siya sa pintuan na makarinig siya ng kalansing. Nang lumingon siya, nakita niya ang tray at ang laman niyon na nagkalat sa sahig. Bumaling ang nanlilisik niya mga mata kay Lexa na ngayon ay diretso na nakatingin sa kanya. "I want to go home!" Sigaw naman ito. Umakit ata lahat ng galit sa ulo niya. Pasugod na nilapitan niya ito na mabilis na napasiksik sa headboard ng kama dahil sa takot sa kanya. Dinaklot niya ang braso ni Lexa. "Ito na ngayon ang bagong bahay mo." Malakas na singhal naman niya rito. Nanubig naman ang mga mata nito ngunit na natiling nakatitig sa kanya. "No! I want to go home! I want my mommy! My mommy!" "Shut up!" Halos lumabas na ang litid niya dahil sa malakas na pagsigaw dito. Nanginginig naman sa takot na tumigil si Lexa. Pinisil niya ang pisngin nito. "Listen to me, you little brat. This is your new home now. At ako na ang magiging mami mo. Do you understand?" Gigil at mariin yang wika rito. Kitang-kita niya ang pagtutol sa mga mata nito na mas lalong ikinainis niya. Humigpit ang pagkakapisil niya sa pisngin nito. "Kaya manahimik ka. Kung ayaw mong putulin ko yung dila mo." Nanlaki naman ang mga mata ni Lexa habang natakot ito sa sinabi niya. Inis na binatawan niya ito. Inalis niya ang suot na dress bago tumayo ng tuwid sa harapan nito at ngumiti siya. "Dadalan uli kita ng merienda, princess. Okay?" Malambing na wika niya rito. Saka lumabas na siya ng silid. Pababa na siya ng hagdanan. Namagring naman ang cellphone niya. Agad niya iyong sinagot nang makitang si Rolly ang tumatawag. "Yes?" "Dala-dala ko na yung babae, boss." Anito sa kabilang linya. Napangiti naman siya. "Good. Siguraduhin mo lang na hindi ka masusundan." Pili niya rito. Saka pinatay na niya ang cellphone. Lahat ay naaayon sa plano niya. Pakanta-kanta siya habang pababa ng hagdanan. Nagtungo siya sa kusina at muling naglagay ng pagkain sa tray. Hindi siya susuko. Pasasaan ba at maibabalik niya ang pagkagiliw sa kanya ni Lexa. Noon nahirapan din siyang kuhanin ang loob nito. Hindi gaya ni Axel, na agad niyang nakasundo. Kung pwede nga lang na si Axel na lang ang kuhanin niya, ay ginawa niya na. Ang kaso ay may sakit ito at paniguradong mahahati ang atensyon ni Anthony sa kanya at kay Axel. Kaya mas pinili niya si Lexa. Si Lexa ang bubuo sa pamilya nila ni Anthony. Sa wakas ay kaunting-kaunti na lang at mabubuo na ang pamilya niya. Ang tagal niya naghintay ng pagkakataon para dumating ang oras na ito. It was 5 long years. Lahat ng pangungulila niya kay Anthony magwawakas na. Mahal na mahal niya ito. Kung sana noon pa lang kasi ay tinugo na nito ang pagmamahal niya, hindi na sana sila aabot sa ganito. Siya sana ang ina ni Lex at ni Axel. Siya dapat ang nagkaroon ng chance na ipagbuntis ang anak ni Anthony. Masaya silang lahat sana ngayon. Nakilala niya si Anthony na maging nurse siya ni Camila sa Moscow bilang si Teresa. Si Anthony ang pinangarap niyang maging asawa, ang maging ama ng magiging mga anak niya. Ngunit may asawa na ito, si Camila. Pero wala naman siyang pakialam. Sinubukan niyang akitin noon si Anthony. Ramdam niya na malapit na siyang magtagumpay. Ramdam niya na kaunti na lang at mamahalin na rin siya ni Anthony. Pero humarang si Camila. Hindi niya matanggap na sa kabila ng katotohanan na di hamak na mas maganda naman siya dito, ay mas pinili pa rin ito ni Anthony.
Nagmamakaawa siya kay Anthony na siya na lang ang mahalin nito. Pero tinitigan lang siya ng malamig nito at sinabing nahihibang na siya. Mas pinili nito si Camila. Si Camila na isang paralyzed at mukhang hindi na mabubuhay kaysa sa kanya na mas di hamak na maganda, sexy at kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Anthony sa kama. Lamang na lamang siya kay Camila, kaya hindi niya matanggap kung bakit hindi siya ang pinili ni Anthony. Hindi niya namalayang napahigpit na ang hawak niya sa baso na lalagyan niya ng gatas. Kumalma siya. Huminga siya ng ilang ulit. 5 taon niyang pinagdaanan ang lahat ng ito. Gamit ang trust fund na iniwan sa kanya ng mga magulang at ang naipon niya sa pagtatrabaho niya sa Russia ay nagparetoke siya. Binili niya rin ang bahay na ito sa Tagaytay para maging tahanan nila ni Anthony. Naghintay siya ng pagkakataon. Nang malaman niyang iniluwas na Maynila ang anak ni Anthony, ay agad siyang gumawa ng paraan para makalapit sa mga ito. At ang naging maganda pa, ninong niya ang may-ari ng hospital na pinagdalhan kay Axel, kaya madali siyang nakapasok. Siya ang naging nurse ni Axel. Kinuha niya ang loob nito at ipinakita kay Anthony na magiging mabuti siyang ina. Sinikap niyang mapansin ito kahit pananatiling formal ang pakikitungo nito sa kanya. Hanggang sa dumating na naman si Camila. Ibang-iba na ito. Hindi na ito paralyzed at hindi na rin mukhang naghihingalo ito. Ang kagandahan lang, mukhang hindi ito okay at si Anthony. Base na rin sa palitan ng tingin at salita ng mga ito. Nakakita siya muli ng pagkakataon at nabuhayan ng loob. Plinano niyang maging private nurse ni Axel. Sinundan niya sa parking lot ang mag-ama. Agad niyang sinira ang damit at ginulo ang buhok. Ang saya-saya niya nang maawa sa kanya si Axel at mapapayag nito si Anthony. Nakapasok siya muli sa tahanan ng mga ito. Pinagbuti niya ang pakikipaglapit sa 2 bata dahil alam niya ang 2 bata ang magiging daan para makuha niya si Anthony, na Adam pala ang tunay na pangalan. Balak niyang kunin ang loob ng kambal para mas mapalapit siya kay Anthony. Pero si Adam ay tanging kay Camila lang nakatuon ang atensyon nito. Ilang beses siyang natuwa nang ipagtanggol siya ni Anthony sa demonyang si Camila. Pero may katapusan pala ang lahat. Dahil ang walang hiyang si Camila, nabilog na naman ang ulo ni Anthony at muling napaalis na naman siya. Hindi pa man siya nakakagawa ng hakbang para mahulog ang loob sa kanya ni Anthony, ay pinaalis na naman siya nitong muli. Kaya naman naisip niyang kidnapin ang isa sa kambal. Iba-blackmail niya si Anthony. Alam niya kung gaano nito kamahal ang anak, kaya yun ang gagamitin niya para mahumaling ito sa kanya. Napahagikik siyang malapit na niyang makuha ang kumpletong pamilya nila ni Anthony. Tinapos niya ang ginagawa at iniakyat na muli sana ang tray ng pagkain na makarinig siya ng tumigil na sasakyan sa labas. Ibinaba niya ang tray at sumilip roon. Nakita niya ang taxi ni Rolly. Napangiti siya. Lumabas siya sa kusina na nagtungo sa labas at para salubungin niya si Rolly. Si Rolly ang dating driver nila na nakarelasyon ng mami niya. Nalaman niya iyon kaya noon at ginamit niya iyon upang i-blackmail si mami niya para makuha niya ang lahat ng gusto niya. Kaso namatay sa isang vehicular accident ang mga magulang niya. Naiwan siya mag-isa. May ilang kumukup na mga kamag-anak niya sa kanya, pero mas ginusto niya ang mag-isa. Ayaw niyang may nangingialam sa kanya. Hinanap niya si Rolly. Alam niya kasi na galing ito sa bilibid. Ito ang inutusan niyang kumidnap kay Lexa. Ito rin ang naging tauhan niya ngayon. Binabayaran niya ito at pinagbibigyang ikama siya para sundin nito ang lahat ng iutos niya. Idinadaan niya na lang ang lahat sa ligo. Maano ba namang pagbigyan niya ito para gawin ito ang mga trabahong ito lang ang makakagawa. Wala bang nakasunod sa'yo? Bungad na tanong niya rito.
Ngumisi agad naman ito. Wala, anito at lumapit sa kanya at agad na sinabasib ng halik ang labi niya. Nagparaya lang siya rito. Nang makontento ito ay pasimple niyang pinunasan ang labi niya. Ang ganda niyan ah. Komento nito nang pinuntahan niya si Camila sa likod ng taxi nito. Wala itong malay. May nakataling lubid sa kamay at paa nito. At may duct tape din ito sa bibig. Umusmid naman siya rito. Mas maganda pa rin ako riyan. Inis na wika niya dito. Tumawa naman ito at nilapirot ang puwitan niya. Siyempre naman. Sang-ayo naman ito. Tinapik niya ang kamay nito. Buhatin mo na yan at dalhin mo na sa basement. Mariing utos niya dito. Tinalikuran na niya ito. Bago pa man ito nakaangal, bumalik siya sa kusina at para kuhanin ang tray at muling bumalik sa itaas. Binuksan niya ang pintuan at nakitang natutulog na sa ibabaw ng kama si Lexa. Nilapitan niya ito at ibinaba ang tray. Naupo siya sa tabi nito. Hinaplos niya ang buhok ni Lexa. Napakaganda mo talaga anak. Bulong niya rito. Ang saya-saya ng pakiramdam niya. Sino ba namang hindi magiging masaya na magkaroon ng anak na ganito kaganda? Mabubuo na tayo. Hihintay lang natin si Daddy. Okay? Yumuko siya at pinatakan ng halik ang sentido nito. I love you anak.